So right mga kuragang, kumusta kayong lahat? So kung bago ka pa lang sa aking video at kung napalaan ka lang, kung nagustuhan mo ating pinapakita, please follow and subscribe sa ating YouTube channel and then Facebook page. Maraming salamat. So syempre huwag niyong kalimutan na mag-iwan kayo dyan ng bakas kung taga saan kayo, kung saan na ba nakarating itong ating pinapakitang video, para malaman ko naman kung hanggang saan na narating itong ating mga video. So dahil nakaka-proud kasi pag malaman mong malalayo na pala ang narating ng ating mga video. Dahil kit marami tayong basher, sige lang ako ng sige. Dahil alam naman natin na maraming naniniwala sa atin, at lalong lalo na sa ating mga followers at sa ating mga subscriber na nagsusuporta at nag-aabang ng ating mga video. So kaya naman huwag natin patagalin pa. So kaya ito na papakita ko naman sa inyo dito sa ginagawa natin sa Bungalow House. Ano nga ba ang kaganapan at kung ano na ba talagang update dito sa ginagawa natin ng Bungalow House. So dahil ilang araw na rin kasi hindi tayo nakapag-upload ng video dahil gawa ng marami tayong ginagawa. So dahil hindi lang kasi isa ang ginagawa natin. So dahil hindi lang kasi tayo nakapokus sa isang ginagawa, kaya naman agad-agad hindi tayo nakakagawa ng mga video. So dahil alam nyo na hindi naman natin kayang sabay-sabayin lahat ng ating mga ginagawa dahil nga puro tayo gawa, arot. So kaya i-continue na naman natin yung ginagawa natin na reeling, kaya tinatawag na natin gabay. So dito nga pala dalawang step pala yung ginawa natin dito na step para sa ating hagdan, kaya yun lang ang lalagyan natin ng railing. So ang ginawa ko na pala dyan na hawakan na gabay natin ay 90 cm. 90 cm yung taas. Tulad din dati, gumamit din ako dyan ng 2x3 at 2x1 na tubular. So balang ginawa pala natin dyan, isinit up muna natin, tinayo muna natin ang ating tubular at 2x3 at nilagyan pala natin ng mga stopper para hindi gumalaw at hindi humuga. So syempre nilibuild din pala natin yan, so para hindi tayo maging palpak sa ating mga basher. At pagkatapos pala natin lagyan ng stopper, ang sunod pala natin na ginawa ay itong hawakan niya, yung pinakagabay. Yung pinakagabay na hawakan. So bali, binilog pala natin yung pinakadulo ng ating gabay o hawakan para safe yung mga bata na hawak. Hindi ba tulad ng iba dyan na flat lang or plain lang. So apat na kanto yun, mahirap baka mabundol yung ulo dun sa pinakakanto. Kaya ako ginawa ko, binilog bukod sa iwas disgrasya, magandang tingnan. At pagkahugis bilog pala natin dyan, wieldingin natin yan. Siyempre paka-wielding natin, nagagrind rin natin para mawala yung mga gaspang niya at yung pinag-wieldingan natin na matutulis. Siyempre din naman natin maiwasan yan na may magtulis-tulis na pinag-wieldingan. Kaya naman, grinder rin natin. Paka-grinder, siyempre bawapingin natin. Disclaimer ko lang, baka sabihin naman ng iba dyan, hindi naman yung bilog ha. O mindset ba, mindset. Hindi porket sinabi natin bilog, ay bilog na bilog talaga yung gusto nyong makita. So, ibig sabihin, hugis bilog lang. Dahil hindi porket sinabi natin na bilog, ay dapat bilog na bilog. Arot. So pagkatapos ka pala bilugin natin yung pinakagabay niya o pinakahawakan, ito naman tayo sa vertical, nagpapatungan ng ating pinaka-railing. So ganito pala yung pinaka-itsura natin ginawang pabilog. Pagkatapos pala natin mas-sit up yung pinaka-hugis bilog, nag-grinder na pala natin dyan sa ating helper. So pagka-grinder pala, grinrinder din natin yung pinakadulo para magtugma doon sa ating railing na nagawa na. Pagkatapos pala isukat natin kung ilan yung space, ilan haba para sa pinakabulada niya dito sa may hawakan. So siyempre, inispat na natin yan para makita na natin yung itsura. So siyempre, sa paggagawa ng mga gabay, hindi mawawala yung mga helper. Kasi kailangan natin na may helper kasi walang maghahawak. Pag magpapahila tayo, kung mayroon mga palipit na dapat mahila, so helper yung kukunin natin para mahihila na maayos. Kaya naman sa mga nag-helper, hindi basta ang pagiging helper. Dahil kapag walang helper, mahihirapan yung mga skill. Kahit anong galing mo at kahit anong lakas mo, kailangan mo pa talaga ng helper. O kung hindi, makakatulong para mapabilis yung mga ginagawa. So dito nga pala sa part na to, naikabit na natin yung pinakagabay. Kaya ang susunod naman natin ang gagawin ay yung pinaka-design niya. So gamit pala tayo dyan 2x1 na tubular. 2x1 lang tubular yung gagamitin natin para mas mabilis matapos.
So naglagay pala tayo dyan ng isang pa-vertical. Simula pala sa pinakailalim ng gabay, nagbaba tayo dyan ng 10 cm. Pagkatapos naglagay tayo dyan ng parehas. Yung parehas na tinatawag na rihas. Naglagay pala tayo dyan ng 3 kasi dinivide natin yan sa 3. So ang naging space din pala ay 10 cm. So pagkatapos pala natin sit up, pinulwid na natin isa-isa. So syempre, pagkatapos pala natin ng pinulwid, ginarinder na natin isa-isa yung pinag-weldingan natin para kuminis at pumantay. Pagka-grinder natin para ma-primeran na. At syempre, yung kunting mga butas-butas, ipupulit up pa natin yan. So kaya naman, kung magustuhan nyo itong ating video, please follow and subscribe. Dahil at pinapakita ko ay kapupulutan ng aral. Kapupulutan ng aral ng gusto matuto. Gustong matuto na magkaroon ng idea. Idea na gustong gawin yung isang bagay sa larangan ng pangonstruksyon. Dahil itong mga video ko, kahit marami sa atin nagbabasher, na yung iba dyan ay gagayahin to. Diba?